Okay, Psalms 46 verse 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Okay. Verse 2. Therefore, will not we fear, though the earth be removed, and though the mountains be carried into the midst of the sea. Verse 4. Verse 3. Though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swelling thereof, Selah. Before you pray, Pastor, we just imagine, in spite of pandemic, in spite of ito, nagpo-flourish tayo, experience nyo yan. That's the reason why we are here, para i-confirm na kayo ay talagang mga anak ng Diyos. And that God is using us, particular kayo, sa kabila ng mga upheaval sa buhay, ang magiging sa environment, nakita natin yung kamay ng Yes. Pastor. Nakila at managpala ng Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Kami natutuwa at nagpapasalamat sa pagkakataon ito. Kami ay naririto sa opisina ni Dan sa Rachel. Panginoon, maraming mga pagsubok na kanilang naranasan. Sa kabila nito, mga pagsubok ay binigyan niyo sila ng pagkakataon na nagkaroon itong kanilang mga opisina. Sana Panginoon ay kayo ang laging manguna sa kanila. Alam namin, Panginoon, na kayo ang aming Diyos na makakapitan namin sa mga bagay na aming nararanasan sa mundo nito. Ngunit nagpapasalamat kami, Panginoon, na kayo ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagbibigay sa amin ng mga buhay at ang mga pagpapala na binibigay nyo kay Rachel at sa Kasdahan. Panginoon, hinihiling namin ang iyong presensya, ang iyong banal na Espiritu, ang siyang manguna sa amin, sa aming gagawing dedikasyon sa opisina ito. Panginoon, kayo ang makita sa aming buhay at magiging ito ay pagpapala sa mga tao na paparito sa opisina ito. Panginoon, hinihiling namin na kayo ang tumulong kay Dan at ni Rachel sa kanilang mga panukala sa kanilang buhay sa mundong ito, at lalong higit ay mahihanda namin ang aming sarili sa ikalawang pagdating. Tulungan si Pastor Mar sa kanyang mensahe sa umagang ito. Sana, Panginoon, ay magbigay sa amin ng kalakasan ng aming pananampalataya at ang diwa ng iyong salita ay magbigay sa amin ng katibayan ng aming pananampalataya sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sa pagtugon niyo sa aming panalangin, dahil hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Tatlong bagay yung gusto mo sundan natin sa occasion na ito. Una, yung historical events. Pangalawa, yung attitude. Pangatlo, yung strong motivation na nagsosurface sa kalagitnaan ng mga pagsubok sa buhay. Ako kasama na nyo sa buhay nyo. Nakita nyo kung paano kayo nalalaya ng Panginoon. Kaya at this time, hinihan ko si Rachel. Yung kwento yung mga snippets ba? Yung mga kanto-kanto na ano, kung paano naibunsod itong ganitong. And after that, ang narration niya, sisindihan na natin yung kandila, yung nag-signal ng light. Then, Alam niyo po, inuulang kami ng mga proyekto. Okay. Opo, inuulang kami. Actually, ang problema namin ngayon, yung time, yung work of our hands, ma-double namin. Kaso, sabi niya, sasakit na katawan natin. Lagi tayo po yan. Pag naman tayo magkakasakit. Ayun po. Pero we praise God dahil sabi nga namin dala, anong gusto mo? Pahinga ka o busy? Doon tayo sa busy. Basta wag lang tayo magkakasakit. Ayun po. Kaya sabi ko dito, magpasalamat tayo sa Panginoon ating pag-bless ang ating lugar. Unang-una ito pong lugar na to binigay dito sa ating Panginoon. Dahil itong may-ari po nito, kuhanin ko na daw lahat doon. Bibigyan niya na lang murang-murang upa. Tatlo po kasi itong ano eh.
Gusto niya ako lahat ang mag-occupy. Sabi ko, yan, unti-unti pa. Ang hirap na mag-set up. Ito nga po yung siya pa nagkabit. Ito, mga product din po namin to eh. Chinaga niya po. Opo, ito, pang interior po ito, Pastor. Ito din yung mga ikinakabit ko kay Pastor Lambert na farmhouse. Makikita niyo. Ito po yun. Kaya Pero yung parang mga showroom mga na kahoy rin. lang yan. Plastic na po yan. Plastic. Mukhang kahoy. Sana. WPC po ang tawag. Okay. Ibig sabihin, anti-anay. Wood, plastic. Lifetime po ang lifespan. Hindi na po siya Magkano. mabukbok, masira. Hindi na po pipinturahan. Papalit po ito sa mga plyboard or yung pang partition nating kahoy. Ito na po. Design- may Meron design na pang pati. decorative pa siya. Ano? Opo, decorative. Okay. Okay, pasok muna tayo doon sa ano pa natin. Umpisa mo na, Pastor. Actually, Pastor, alam mo, yung thought ko, lagi kita naiisip. Sabi ko, hindi aksidente talaga yung pagkikilala ng mga tao. Na-meet kita first time sa Kalamba church natin. Kalamba church, ikaw po ang speaker. So, hindi mo ako natatanda, pero tanda kita. Kaya nung mag-cross ulit ang ating landas dito sa Santa Rosa Heights, dahil kay Ate Nenet, na naging kakilala mo yung French na may asawa, na alam kasi nilang papunta kami ng France noon. Tinawag si Ate Nenet, halika dito. Tapat ng bahay ni Irene. Nung phase 1. Halika dito, aring kapit. Dahil po close ko din po yung si Ate Si Vicky. Vicky. Mami nga tawag ko doon eh, Mami Vicky. Tutumatang ito yung papunta ng France. Ako po na may ticket na. Pakilala kita sa... Hanggang sa nakilala ko si Wawi. Dahil po sa inyo din. Kaya sabi ko, ang Panginoon ay so amazing. Pag nagninilay-nilay po ako, sabi ko si Pastor, na-encounter na kita. Hindi nyo lang ako natatandaan. Ako po'y bagong binyagan noon. Ang in-interview mo pa nga ako. Yun ang nature. 2007. Yun ang nature ni Pastor nung tatanungin ka niya, anong iyong background. Talagang in-interview niya na ako. Noong time po na yun, nag-masteral ako sa AUP na ang sinabi mo lang sa akin na, oo, equipping. Kailangan natin i-equip ang ating mga sarili. Dahil alam niyo po ako bagong binyagan, ang reason ko ba't ako nag-masters, gusto kong mas maintindihan ano ba itong pinasok kong institusyon. Dahil po kulang yung mga nagagather ko or mag-in-immerse mo kasi yung sarili mo. You go there, dun sa loob, you belong, mas maintindihan mo ano ba itong pinasok mo. So yun po yung nag-reason ko, sinabi ko yun sa inyo. Hanggang hindi na tayo nagkita, first time natin nagkita na, dito na tayo nagkita. Na hindi pa tayo nagkita in person ulit. Sa email, tandaan nyo, ini-email ko kayo. Pastor, kasi binigay po ni Ate Nenet yung email ad ni Pastor. Si Pastor ang tanongin mo, at yan ang may contact communication kay Wawi. Hanggang sa ini-email po kita, kami ay paalis na papuntang France ni Casey. Nag-reply ka naman po ay nakarating naman kami doon na maayos. Nag-reply ka. First ko pa yun doon. Opo, sinabi ko kay Wabi, Wabi, si Pastor Mark, mo. Oo, tumitira sila dito pag nandito sila. O sige kami naman po, may natirahan doon ang nanay ko eh. Nga lang, in-invite niya kami sa bahay niya. Nag-stay din kami ng ilang nights sa place nila. So nagkakwento naman kami. Hanggang sa, di ba, bumalik ako, in-email ulit kita. Pastor, salamat po at nakilala ko si... Nag-email lang kami niya. Kaya sabi ko, hindi accident. Tapos nakita ulit tayo yung morning view na. First to face na ulit tayo. Pero nalilimutan ko po yung ibahagi sa inyo. Dahil nga po, come and go naman kami sa church, di ba? Opo, hindi naman. Wala tayong panahon ganito na Pero pag nag-look back po ako, mabuti ang Panginoon. Dahil alam niyo po, yung pinakilala nila kami sa inyo na hanggang ngayon tayo ay Yung connection. yung connection, hindi nga po talaga. Ang Panginoon ay may magandang panukala na, kasi sabi ko, ang iimbitahin ko sa mga ganitong okasyon, yung pong mga taong may impact din po sa amin na hindi naman po aksidente na nagkilala, retired pastors pa kayo. Kaya sabi ko nga kay Ate Arelin, ako mataas ang paggalo ko sa mga retired pastors, pero alam ko din yung mga pastor na, alam niyo po yun, yung hindi naman talagang, sa awa ko na Diyos ay ilan na rin yung, nabengga kong pastor. Pero sabi ko, may dahilan naman kung bakit ko sila kinakausap ng gano'n. Dahil talaga namang nakaka-discourage. Pero sabi ko, pag ginala ko isang pastor, alam ko yon. Nakita ko sa kanila yung kagalang-galang. Kasi una-una, wala po na akong magulang eh. Lagi akong naghahanap yung mga inilulook up to ko na magulang. Kaya may reverence ako sa mga taong kagalang-galang.
Yun po, kaya in-appreciate ko, I'm grateful po na nandito kayo ngayon sa aming special ni Dan, na kahit po si Pastor Greg, kaibigan ko po yan, parang na kami na yung barkada din si Pastor Greg. So, hindi ko naman po siya din kinalimutang invitein, pero mas pinili ko po si Pastor Mar or kayo ang mag-conduct po ng ganitong natin. Kasi, yun nga po, may ano po kayo sa akin may special place po kayo sa akin puso dahil unang-una, hindi po tayo ngayon lang nagkita at nagkilala, hindi ko nga lang nababanggit yung mga events na yon. Okay, tapos na. Dito po sa company, mystery. Ayun, yung specific na Dito sa company, Specific. paano nagsimula? Ito po ay ni-register ko year 2021, pandemic. Okay. Dahil po nung time na yun, Itong itong OPC itong corporation po ha, ito po Kinonvert corporation. namin sa Opo. corporation. Yung former company ko po, buhay pa rin po siya, TTI nga lang. Ginagamit ko po yan sa mga maliliit kong transaction. Dahil po, mayroon po tayo sa BIR na tinatawag na pag above 3 million, to be safe lang po yung mga negosyante, i-corporation mo na. Kasi yung mga taxes, yung mga gano'n. Kasi I do my own bookkeeping and accounting papers po. Kasi I know how to do it po. So, sabi ko, mag-transition tayo. Yung sa palaki ang ating mga requirements. Kahit nga po nung nasa MAMC, 7 million ba yun? Magkano yung number? More than po. Ako ang kabado nun kasi company ko po, ako yung nakapangalan sa company. Sole proprietor. Sole proprietor po ako. Pag nagkamali kami sa project, ako ang ididemanda nila. Sabi ko dito, kaya maingat po ako na hands-on ako noon, i-monitor ko ang trabaho ng mga tao. Na meron rin akong special testimony na yung mga batang yun na nakilala namin na hanggang ngayon sila po yung aming workers, pastor, na pinagtagpo din kami ng Panginoon. Alam niyo, pag sinasabi ko yung event na yon, ako yung nangingilabot na sabi, may plano sa atin ng Panginoon. Kasi sabi ko dito, ang pag-igihin mo ay fire protection kasi I saw him na nag-enjoy siya po sa ganitong line ng business. Pero pag dinadala ko siya sa civil projects ko, namumroblema siya. Yung forte ko rin po yun yung mga gagawa ng bahay, yung mga ganong kind of project. Pero pag nakikita ko siya, masigasig siya. Na sabi ko, ano mo be, tuwa ka sa fire force. Sige, bibigyan kita ng company. Ito nga po, nabuo. Kaya sabi ko, ito yung ibibigay ko sa'yo, ikaw ang presidente. Ako lang ang corporate secretary, yung mga paperwork ko, ganyan. Kaya po lahat po ng transaction na to, yan po, nakalista lahat, kay Dan lahat yan. Ito. Opo, dami tayo. May kulang pa Dan, hindi pa na na-update. Tulog pa ba yan? Kaya nga po, sabi ko. Pag may awa po ang Diyos, hindi na kami matutulog. Puro kami proyekto. Kasi, purihin po pa yun. Yung mga nakapula lang po yung completed, yan pa lang yung nasa-serve. Yung mga intent to be served. Dami na rin. Oo. 6, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Pero yung mga nakaitim pa, Yan po yung simula ongoing August pa po lang. yan. May mga Oo, hanggang ngayong buwan na to. June, mga ano po yan. Ang Kasi pasalamat, sa ate, di ba nagari kami? ang pasalamat po namin, dito lang kami. Oo, Tagaytay sila. Yun ang pasalamat ko sa Panginoon na plano kami nito na umalis na dito. Pero binigyan niya kami ng sandamakmak na clients and projects. Sabi ko dito, parang na umalis tayo dito. Kasi nga po, ayoko na dito at matraffic na lahat-lahat, hindi na malinis din ang ano. So, doon kami daw sa Quezon, niyaya kami ni Pastor. Pero sabi ko, lungkot naman dito. Hindi ko naman sa akin kay Pastor Lampard. Pastor, hindi na ako retiree pa eh. Siguro pag ako mag-retire na, okay lang yung tahimik na buhay. So, yun po nangyari. So, Tsaka po nung kaya nagbuo na kami nito, yung mga past naming mga company, mga clients, supply lang kami noon, trading lang kami naman eh. Yung kanyang company na DRSM Marketing Ventures. Ang nagiging problema namin, pag yung client may tiwala na sa amin, gusto na sa amin ipakabit. Nag-supply kami ng kung ano-ano. katulad sa Ayas. Sa Ayas. Usually naman po ang client namin UP, Ayas, Mamsi, pabalik-balik lang po dyan. Gusto nila, kami na rin magkabit, kaso wala kami nung services na trading lang. Kaya nangyayari po, sinasakop na rin namin installation. Nangangamba to kasi lumalaki na yung mga
project ko. Tapos Ako nagkakaroon, ang madedemanda. nagkakaroon na ng mga kontrata. Eh pag may mga kontrata, Ako ang nakaperma. Oo, perma na naman ako. Pero Sabi dito nito, naman po, safe naman kami dahil it's an entity, it's not a corporation na. individual. Yung pong dating company na individual yun eh, ako lang yun eh. Kahit siya magkamali, ako yung magre-represent po ng company. So ngayon, entity na to, kung i-demanda nila si company, hindi yung tao. Pero awa naman ng Diyos, we really avoid to face such kind of... Yung breach of contract lang naman po pinag-uusapan dito eh, yung kung magkamali kami sa Parang blessing din po ng mga ano yan eh, na mag-transition kami noon kasi Yeah. bukod sa matagal, magastos din po magpa-register ng corporation. Bukod doon, sabay-sabay po yung nangyari halos eh, kasi pandemic, wala naman kami income. Tinda nga lang po kami ng prutas at gulay niya, mangga, ng pandemic. Yung natira namin puhunan. Hindi ka nagpa-vaccine, Pastor. Ang daming May project kong na-offer sa amin. Ang dami. Sa Pasig, sa Pasay. Sa Tinatawagan Pasay. kami ng mga tao namin, boss, dito tayo. Kunin nyo tong project na nakuhod na lang. Hindi kami ah, vaccinated. inayaw namin yung lahat, pero ang dami. Ang dami Nag-taste din. kami nito dito na, tinda-tinda kami ng... Kasi nga may sakyan kami nun. Kami lahat na nagsusupply dito ng Yung may prutas mga at tindahan na gulay. gulay. Tuntua kami doon, nakakatulong kami sa kanila. Hindi daw sila makabiyahe, wala silang sasakyan, walang permit to travel. Hindi kami ako nagbabaksak. O sige, baksak. Madaling araw yun, alas 2. Punta kami ng Bagsakan sa Batangas, sa ano. Totoo naman din ako dahil nakita ko yung mga baksakan ng Saka kami na nakakalabas nun. Nakakuha kami ng permit sa munisipyo eh. Calabarzon yung aming essential rota. yung permit na nakalagay. Tanawa kayo ng Bakit DJ. nakakuha kayo, hindi naman kayo vaccinated? Ayun nga po. Oo, hindi kami nakakakain pastor. Kaya nga po sabi ko iba, Panginoon, bait eh, kami binigyan ng alternative na income. Usually hanapin vaccine card. Kaya nga. Pero pag papakita namin yung aming Essential. yung Q-Pass niya, yung work Q-Pass, wala, lusot kami ng lusot. Ako naman Okay, nakagana. ikaw na ako nakapapasok. Pwede ito ang hindi ano na yun. Ibig sabihin, that signal hour na. Opo. Yan. Isa lang po, dalawa pastor. Yeah, sige sa kayo na. Sige sa akin. Yung conversation natin, napakasarap na sundan. At dito ko hahawiin yung aking message. Yung oras dito. Oh, naka-video pala tayo. Opo, meron tayong professional video. Si Ramsey. I just like to share yung ating reflection essays. At ito ay nasa James 1. Punta tayo sa 18 and then we go to 17. James 1, 18 to 17. He chose to give us birth through the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. Wonderful passage na na-apply ko sa inyo, sa atin. Tayo ay ayon sa kanyang kalooban. Dahil sabi sa of His own will, He gave us birth because of the word of truth, that we might be a kind of first fruits of all He created. Ako ay nagugulat sa inyo, sa kwento niyo. Natupad ito. Katotohanan ito. I-affirm natin na tayo talaga ay pinanganak sa katotohanan. At yung punto na tayo panganak sa katotohanan, upang maging uri tayo ng unang bunga, di ba kayo namamangka doon? Maging unang uri tayo ng bunga ng mga kanyang mga nilalang. Yun ang baseline na gusto kong dalhin sa inyo mag-asawa, na huwag niyong kakalimutan. Ipinanganak kayo sa katotohanan at mayroon kayong gagampanan. Binabasa ko yung istorya ninyo na kasama niyo kami hanggang ngayon. Natutuwa tayo, tignan niyo ito. Tignan niyo ito. Saan ka nakakita ng isang mananampalataya na sa dami ng karanasan, kung hindi makikita sa kanya, kalooban ng Panginoon, na kayo ipanganak sa katotohanan, kung sana kayo mag-alilangan doon.
Sapagkat marami kayong makikitang blessing. Itaas natin yung pagbasa sa verse 17. Ang sabi sa verse 7, every good gift and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Wow, affirmation. Affirmation sa kwento nyo sa amin. No? Affirmation doon sa encounter natin na imagine, ilang taon yun. Napunta kayo sa ano. Tapos ngayon ko lang narinig din. Opo, sabi ko kailangan nyo malaman. Tignan nyo. All things work together for good. Kaya 3 punto yung binabanggit ko na kanina. Yung historical events na buhay. May kanto siya na nagsisimula nung kayo ay urat. Nung tanggapin niya Panginoon. 2007. September din po yun. Very ano sa akin talaga. Nung gabi niya gano'n September. Yeah, nung tanggapin niya Panginoon. Mula doon, ito yung punto kasi. Malimit kasi nadadala tayo ng mga crossroads sa buhay. Yung mga ups and downs. Tapos nahirap nating tingnan yung pinaka-punto ba. Alam mo nung ipakita mo sa akin yung circle na yan na damuhan, larawan niya ng mga taong hindi nag-iisip. Di ba? Sa dami ng tao, pero nakabit ni Rachel kanina. Maganda nga sana yan. Tignan nyo nag-flourish kayo. Pag nalinis. And then, pwede nyo pangunahan ng community na katulad yun na Kaya nga, yung historical events ng buhay niyo, balikan nyo when you were baptized. And from there, nagkaroon na kayo ng ganitong mga transaction. Ay, yung kwentuhan natin, walang katapusan. Pumunta sa langit eh, di ba? Pumunta sa langit. Pastor, di ba? Oo, tingnan nyo, kami ni Pastor nga, may edad na kami ganito, pero ano? Ang dami niyong kwento. Yung kwentong ganyan. Kaya pag Sabado, balik tayo sa pag Sabado, makakalungkot sa marami. Puro negative yun. Hindi makita yung surface na yung lumakad kami ni Pastor malakas, dapat rejoicing tayo. Eto, nakita ko ito. Estudyante niya ba? Kilala ko ito eh. Alam niyo kahit ganyan-ganyan, kaibigan namin yan. Kaya Naniniwala kami dyan. Hindi tayo estranghero sa mga kwento natin. Always meron siyang narration na lumulutang tayo sa kanila na pandemic nga, yung gulay-gulay na yan. Paano tayo nakakakilos? Pangalawa, yung motivation natin malalim. Yung strong motivations natin, napakalalim. Kaya sabi ko nga sa akin ng bahay, samantalang tayo buhay, maglingkod tayo sa Panginoon. Kasi samantalang tayo naglilingkod, I remember Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, and all these things. Yung mga pula na yan, tapos meron pang mga itim na waiting. Di ba yun ang landasin natin? Kaya, affirmative. Ang motivation niya talagang, kita-kita niyo yung kamay ng Panginoon. Kami nakikita niya. Sabi nga po namin, wala kami malaking kapitan, Pastor, yung tiwala. Yeah. Talaga yun ang pinakamalaki pa namin kapitan. At pag po kami kumikita, ini-invest ko kaagad na sabi ko, huwag natin itong gagalawin, pang revolving namin. Yung mga ganun po, Pastor. Kaya sabi ko, mabuti pa nga at binigyan nila kami ng katalinuhan po. Tsaka unahin niyo siya. Yun po, isa pa po yan. Na kami naman po hindi rin madamot sa mga projects. Ang nagiging ministry po namin ito, yung mga church planting project po. Opo, sabi ko nga kay ate, ano kong bigay doon kay mami. Magtayo na lang tayo, Pastor. Magtatay, pag nakabili kami ng lote dyan, magtayo na lang tayo ng building, doon ang tayo. Actually, ito pa sa pwede natin gamitin yung kabilang unit. Yung bakante po yan, dalawang laki nito. Twice po na laki nito. Ito, pinapagamit nga po yan sa akin. Gusto nyo, dito tayo. Para po mag-bless din to. Alam nyo, naku, may maganda pa akong kwento. Yung pong may-ari ng building na to. Iniaalok niya kanyang property sa Marinduque na bilhin sana daw ng Adventist. Na maging institution. Hindi siya Adventist. Hindi. Hindi po, may tsahin siyang Adventist. Na yun ang tsahin niyang yun ang nagturo sa kanya at nagdala sa ating church. Kaya nga kung yun po yung mababible studyhan, pwede po natin May yun edad na rin yan. yung kanyang soul. Kasi
Kasi alam niya ang katuroan ng ating Adventist kasi yung tiyahin niya buhay pa hanggang ngayon nagpapadala daw siya ng pera doon dahil kung hindi daw doon sa tiyahin niya yun, baka daw hindi siya umangat ang buhay din. Yeah. Parang yun ang kanyang testimony. Kilala niya ang Yung- dentist. Gustong Yung gusto niya. motivation na yan, tapos may window na binubuksan ng Panginoon. Yung network niya ba? Kaya, mga anak, mga kapatid, kami nga ni Pastor, dito kami. Kasi pag kumikilos din kami, lumalakas kami. Opo, blessing nga. Lumalakas kami. Sa totoo. Tulad nito. Kaya nga po, i-share nyo sa amin yung pag-alakang. And we are always ready. Yun ang motivation namin. Opo. Sinabi ko na naman po kay Ate Alison, huwag lang ibigay ng Panginoon yung mas malaki namin iniintay na biyaya. Bibili tayo ng lote doon, magkatayo ka ng building nito. Doon tayo sa rooftop. Alam niyo po yung building ng Adventist na may project kami ngayon. Is paglabas po ng morning view. Isabela. Kilala po kayo ni Ma'am Ruth, niligawan niyo daw yung kanyang kaibigan. Sabi niya, sinong Mar? Sabi niya gano'n sa Itatas ko kasi yung isang word pa, after motivation, yung attitude. Alam na, natawa ako kay Ma'am Ruth. Sabi niya, Del Rosario. Ay, sabi ko kasi, papaalala ko kayo. Lagi ko kayong binibida sa kanila. Sabi, parang kilala ko yung Mar na yan, Del Rosario. Bakit niyo kita kilala? Eh, di ba parang yan ang nanligaw dun sa aking best friend. Nalimutan ko lang yung name. Asawa Sino niya. daw ang niya na pang-asawa? Kaya tanong Name- niya, Nenet, hindi ko kilala. Kasi Oo. nanligaw yun doon sa kaibigan mo. Kaya kilala niyo siya. Kilala ko siya. Oo, Ruth. Parting, ano siya, kilala. Kilala niyo na? Dinapigi. Yung pangalan? Dinapigi sila. Kilala ko yun. Ay, kayo nga tinutukoy niya. Ang asawa niya ay Kaya Mayo. papasok na ako doon sa Sige po. Ayaw niya. Wala naman Okay, natin ibang na patalastas. kwento, ano lang. Description Kasi niya. May napapag-usapan napatalastas. natin. Napapag-usapan. Hindi na-trace natin yung historical events na bubuhay natin. Hindi tayo makakamove on. Correct po. Ikahapon. Pero buti na lang nakita natin ang Panginoon. At pag kinapanapan natin yung motivation ko minsan, ayaw kong makisusid yan kasi may sugat ako dyan. Hindi ko ibang sinasabi sa pangalan niya, magkayo na lang kayo. Para walang ano. Kasi yung gusto nila credit nila eh. Ako, may Ano yung pastor, hindi na pwede mag-compete sa kanila. Ay, sir, tuloy po. Dito na kayo po. Sir, Tuloy po. Si Sige, Sir Rolly Plata, siya po may-ari ng building. Taga Marinduque. Si Pastor Mar, si Pastor Taguba po. Sir, po na lang muna kayo. Dito po kayo, sir. Kasi i-request po natin itong sa Ay, inyo. si Doon na lang. Saan doon kayo? Dito kayo, sir. Ah. Si Chris po ang kanyang panganay na anak. Kristo po muna po. Ikaw. Okay, tama, tapos pala po. Opo, Makulong po kayo at tapos na po. At kwentuhan po kami kung paano dumating ang blessing sa pamilyang ito, sa company ito. Na kayo bahagi. Kayo Salamat po. yung mga events ng pagtatagpo, kaya nagkakatuwaan po, kung mahagal pa po ba. Dala nung nakita namin yung mahabang kamay ng Panginoon. Ina-affirm namin sa mag-asawa na hindi nila nagkamali na makilala kayo. Kaya nga po, yung motivation na yun po yung ini-explore namin na kayo pumasok. At sabi ko, panatilihin nila yung attitude na yun sapagkat lahat ng mabuting kaloob ay galing po sa taas. Sa kaloob. Kaya nga po, sa tanghaling ito, isang karapatan na saksiyan natin ang kabutihan naman. Itong kandila pong ito ay simbolo ng liwanag sa mag-asawa at sa inyo. At ito po ay patuloy na magniningning at biliwanag sa kabila po ng pandemic. Tignan po niyo, pumutok uli ang daan. Yung yung kanyang smog ay pero ngayon, maliwanag na naman. So napakabuti po ng Panginoon. Kaya sinasariwa po namin sa mag-asawa yung sinasabi ng Biblia po na bawat mabuti at sakdal na kaloob galing sa taas sa Diyos Ama na bumababa mula sa langit na walang anino ng pagbabago, ika po. At idiniin namin sa kanila na kalooban talaga ng Diyos na ipanganak sila sa katotohanan. Kaya nga po, Dan, share.
purihin ang Panginoon. Ito yung pagkakataon na bigyan natin ng papuri at parangalan natin. So, hawakan mo Dan yung at tayo ay mananalangin. Tatalagan natin itong office na ito. Tapos, ay pagkatapos nito, bababa po tayo kasi mayroon pa siyang opisina. Ano pa opisina? Tayo pwede po tayo tumayo. Tayo. Okay, let's pray. Dakilan mo yung Diyos, papuri at pasasalamat ang binabalik namin sa inyo. Tinakda po niyo ang ganitong araw upang amin po saksihan at aming balik-balikan ang iyong kabutihan. Inyong dinala kami sa harapan ng mag-asawa na kanilang kinikilala ng ang buhay nila, pamilya nila, katulad na kasama po ang mga tinatangkilik nila ay ginawa po niyo kaming tigapamahala at matapat na katiwala. Papasalamat po kami sa kwento ng tagumpay, sa kwento ng patnubay po niyo kay Dan at kay Rachel, sa kwento po ng pagkikita nila sa aming mga kaibigan upang maging pagpapala sila sa aming kapwa. Amin pong itinatalaga ang office na ito kung saan nandito yung transaction. Lahat po ng ginagawa ay dito nagaganap. Bigyan po niyo ng katalinuhan mag-asawa. Ingatan po niyo sila mula sa masasama. At bawat tao na dumatal dito, madama nila na ito'y lugar na kung saan aalis sila na damang-dama yung presensya at pagpapala. Kalingahin po niyo sila, Panginoon, ligtas sa lahat ng uri ng kapamakan. At aming pong pagpapatuloy ang pagbibigay kapahayagan ng iyong presensya mula dito hanggang sa baba upang bantayan ang tao ito at aming buhay sa mula sa masama. Maraming salamat sa pagtugon po niyo sa aming prayer. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ayan. At welcome po kay Sir Ronnie at kay Pastor Rafael sa mula po sa itaas ay nagampanan natin yung pagtatalaga. Tatalaga po natin itong tawag kung saan yung receiving station, di ba, mga transaction natin. Payment center. Payment center. So tayo po ay mananangin. Dinala po niyo kami na naming Diyos sa tawag ito sapagkat connection ito ng opisina ng inyong mga anak. Kung saan dumadaloy ang kapahayagan ng iyong biyaya at pagkakilala sa inyo. Kahilingan po namin na kung paano po niyo pagyayamanin ang pinakasentro ng kanilang negosyo. Amin po kahilingan na ang dahon ito ay inyong pantayan at at mahayag ang iyong kabutihan at kalooban sa pamamagitan po ng paglilingkod ng inyong mga anak at ang kanilang mga empleyado at bawat tao na kanilang makapanayan po. Makita nila ang kapahayagan na iyong magawa at biyaya sa pamamagitan ng opisina nito. Maraming salamat sa mga anghel na siyang kinikilala po namin gabay at bantay. Amin pong pinapakayag sa inyo ang aming taos-pusong pasasalamat. Mga kapatid ko at mga saksi, poorin niyo ang masagalang biyaya ng Ama at ilang pag-ibig ni Jesus. Kaliwan at pagtubay ng banal na Espiritu Santo. In Jesus' name. Amen. Tapos yung ating mainit na Kwentuhan. Yes. We'll sing to God together. To God be the glory, great things He hath done. So loved He the world that He gave us His Son, who yielded His life and atonement for sin, and opened the life gate that all may go in. Praise the Lord.
praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Great things he hath taught us. Great things he hath done. And great our rejoicing through Jesus the Son. But purer and higher and greater will be our wonder, our transport when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Oh, perfect redemption, the purchase of blood. To every believer, the promise of God. The vilest offender who truly believes, that moment from Jesus a pardon receives. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear his voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father through Jesus the Son, and give him the glory. Great things he hath done. Pastor Lagareni, pwede sa benediction? Tayo po eh. Ako naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa harapan na kami po ay magkasama-sama. Ito po ang aming pong tingin at inyong bendisyon para sa mga establishmento nito upang ito po ay maging matagumpay, sapagkat kung wala po kayo ay hindi po kami magtatagumpay. Yes. Gawad nawa ang inyong malagang bendisyon at pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng anak, at ang patuloy na basbas ng Banal na Espiritu at pagpapala. Amen. Amen. Salamat po at natupad namin pangarap. Salamat po. Congratulations. Wala si Sama. Yes. Congratulations din sa inyo pala ito. Salamat sir. Narating ka. Salamat. Ang aking Opo, sa ating aming si Trish.